Ang sulat ni Pablo kay Tito. Unang kabanata. Mula kay Pablo na lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. Ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo, at hindi siya nagsisinungaling. At ngayon na ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. Mahal kong Tito, aking tunay na anak sa iisang pananampalataya. Sumaiyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang mga gawain ni Tito sa Crete. Iniwan kita sa Crete upang tapusin ang mga gawaing hindi ko natapos. Gaya ng bilin ko sa iyo na pumili ng mga mamumuno sa iglesia sa bawat bayan. Piliin mo ang may magandang reputasyon. Isa lang ang asawa. Ang mga anak ay mananampalataya at hindi napaparatangang magulo o matigas ang ulo. Sapagkat kailangang maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang, hindi mainitin ang ulo, hindi lasenggo, hindi basagulero, at hindi gahaman sa pera. Sa halip ay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, maibigin sa kabutihan, marunong magpasya kung ano ang nararapat, matuwid, banal, at marunong magpigil sa sarili. Dapat ay pinanghahawakan niyang mabuti ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya, upang maituro rin niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito. Sapagkat marami ang hindi naniniwala sa aral na ito, lalo na ang grupong ipinipilit na magpatuli ang mga mananampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila. Kinakailangang pigilan sila, dahil nanggugulo sila sa mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro, para lang kumita ng salapi. Isa mismo sa kanilang mga propeta ang nagsabi, ang mga taga-Crete ay sinungaling, asal hayop, at mga batugang matatakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya, at huwag nang pansinin ang mga kathang-isip ng mga Hudyo o mga kautusang gawa-gawa lamang ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip at hindi sumasampalataya ay walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa.